Sa ating mundo, meron palang bansang malapit sa buwan? Anong bansa ito? At saan ito matatagpuan? Tuwing sasapit ang gabi, makikita ang maliwanag na buwan kasama ang mga bituin. Nagbabago-bago ng hugis, minsan kalahati lang ang maliwanag. Minsan naman buong-buo itong tumitingkad na parang isang diamanteng puno ng hiwaga. Noon, imposible na ito ay makita sa malapitan. Pero nagbago na ang lahat simula nang maimbento ang teleskopyo at mga kamera. At tila suntok sa buwan din noon ang makapunta sa buwan. Pero noong 1969, si Neil Armstrong at Buzz Aldrin ay narating at nakalakad mismo sa buwan sa Apollo 11 mission. At mula sa ating mundo, alam niyo ba kung anong bansa ang pinakamalapit sa buwan? Saan nga ba ito matatagpuan? At paano sila naging pinakamalapit sa buwan samantalang nasa iisang mundo lamang tayo? Yan ang ating aalamin. Ang buwan. Ang ilang planeta sa ating solar system ay may mga natural satellite o moons. Mga anyo ng maliliit na batong hugis planeta na umiikot sa mas malaking planeta nito. Halimbawa, ang planetang Mars ay may 2 moons, ang Phobos at Deimos. Ang gas giant na Jupiter naman ay may pinakamaraming moon na umaabot sa mahigit 80 or 80 kung saan dito rin sa planetang ito umiikot ang pinakamalaking natural satellite sa solar system, ang Ganymede. Tanging ang mga planetang Mercury at Venus lamang ang walang natural satellite, habang ang planetang Earth ay merong isa, ang Moon o ang ating buwan. Ang buwan ay mas maliit ng 3,474 kilometers kumpara sa Earth at may layong 384,400 kilometers. Ito ay co-orbiting sa Earth. Nangangahulugan na ang buwan ay nakalock sa isang pabilog na orbit sa paligid ng Earth sa loob ng 29.531 na araw o 30 days. Tinatawag itong synodic month na nakabatay sa pag-orbit ng Moon sa paligid ng Earth ayon sa pagbabago ng posisyon nito sa araw. Ang galaw na ito ang siyang nagdudulot ng pag-iiba ng lunar phase o hugis ng Moon sa loob ng isang buwan. Ang ibabaw o surface ng buwan ay binubuo ng iba't ibang uri ng bato at regolith, isang manipis na layer ng mga maliliit na bato at alikabok na naipon sa ibabaw ng lunar surface. Ito ay resulta ng daan-daang milyong taon ng pagbangga ng mga meteoroids at iba pang debris. Dahil walang atmosphere ang buwan gaya sa Earth, wala itong proteksyon mula sa mga bumabagsak na meteoroids at asteroids o mga naglalakihang bato sa kalawakan. Kaya naman makikita na ang balat nito ay puno ng mga malalaki at maliliit na butas o craters at iba pang mga geologic formations gaya ng malalim na bangin, mga rocks channel, bundok, matatarik na talampas at iba pang mga matataas na formation. Mayroong iba't ibang teorya kung bakit nabuo ang buwan. Subalit ang pangunahing teorya na pinaniniwalaan ngayon ng maraming siyentipiko ay ang giant impact hypothesis. Ayon dito, isang malaking bagay o tinatawag na Theia ang bumangga sa primitibong Earth milyong-milyong taon na ang nakakaraan at ang mga debris o mga piraso mula sa nabangga nito ay nagsama-sama upang maging buwan. Nagkaroon ito ng sariling gravity gaya ng Earth kaya ang magkasalungat na puwersa ay nagsanib, dahilan upang mag-co-orbit ang Moon sa Earth. Ang pagkakaroon ng buwan ay naging sanhi ng pag-alsa at pagbaba ng tubig sa karagatan or tides, maging ang dahilan ng lakas ng mga alon nito. Mga taong nakapunta na sa buwan. Kung ikaw ay nagmamaneho ng isang sasakyan sa kabilang dulo ng daigdig sa bilis na 100 kilometro kada oras, aabuti ng halos 4,058 days o mahigit 11 years para makumpleto ang distansya sa pagitan ng ating planeta at ng buwan. Ngunit ang interes ng mga tao na mapuntahan o maobserbahan ng buwan kahit sa malayo ay hindi natinag. Noong 1959 to 1972, pinangunahan ng Soviet Union ang pagpapadala ng iba't ibang spacecraft at artificial object upang kunan ng larawan ng buwan. Samantala, nagtagumpay naman ang United States noong 1961 to 1972 sa kompetisyon laban sa Russia nang ilunsad nito ang Apollo program na naglalayong dalhin ng tao sa buwan, ang Apollo 11, na pinamunuan ni Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin at Michael Collins. At nagtagumpay sa misyon nito kung saan si Armstrong ang unang taong nakatapak sa ibabaw ng buwan
Noong 1972, ang Apollo 17 ang huling misyon ng Apollo program at naging simula ng marami pang ibang space exploration ng ibang bansa gaya ng China, Germany, India at iba pa. Sa kasalukuyan, maraming bansa at organisasyon ang nagpaplano ng iba pang lunar mission. Kasama na ang Artemis program ng NASA na naglalayong magpadala ng mga astronaut sa buwan. Kabilang na ang unang babae na makakapunta doon, habang ang pribadong kumpanya naman ni Elon Musk na SpaceX ay may planong gawing komersyal at panlahat at hindi lang para sa mga astronaut ang pagpunta sa buwan. Ang bansang pinakamalapit sa buwan. Narito mismo sa Earth ang pinakamalapit na point sa buwan. Hindi ito ang Mount Everest. Ito ang bansang Ecuador, ang tanging lugar sa mundo kung saan hindi lang dito physics does not apply, kundi pati na rin sky is the limit. Ang Ecuador ay isang bansa sa Timog Amerika na nasa kanluran ng hilagang equator at may dalawang mainit na bahagi, ang rehiyon ng Amazon sa silangan at ang malalaking bundok ng Andes sa kanluran. Tinawag na Ecuador ang bansang ito dahil ang Ecuador o ang imaginary line na may 0-degree latitude na humahati sa gitna ng Earth ay dumadaan sa hilagang silangang bahagi nito. Mas malawak na areang nahati ng equator kumpara sa Colombia, Brazil, Congo, Kenya, Somalia at Uganda. Dahil malapit ang bansa sa equator, nakakaranas sila ng klimang tropikal at iba pang kakaibang phenomenon. Ang tubig, kapag binubuho sa lababo o inidoro, ay umiikot ng counterclockwise sa tanghali. Kapag nasa ibabaw mismo ng ulo mo ang tuktok ng araw, mawawala ang iyong anino. Mahina ng bahagya ang gravity dito sa Ecuador, kaya naman maaari kang magpatayo ng ilog sa ibabaw ng ulo ng pako. Simbagal ng pagong ang pag-akyat ng mga sasakyan sa matataas na lugar, kaya mabilis na maubos ang baterya ng sasakyan. Mabilis ka namang mawawala ng hininga kapag sinubukan mong umakyat. Ngunit paano naging malapit sa buwan ng Ecuador? Una, lahat ng bansa ay pare-parehong malayo mula sa buwan at hindi ito direktang dahil sa latitude o lokasyon nito sa Earth. Ngunit ang axis ng Earth ay nakatagilid at ang umbok sa gitna ng kalahati ng Ecuador kung saan din matatagpuan ng Ecuador ang pinakamalapit sa outer space dahil ito ang direktang nakakatanggap ng enerhiya mula sa araw kumpara sa mga bansang nasa hilaga at timog. Pangalawa, hindi ang buong Ecuador ang malapit sa buwan, kundi ang pinakamataas na bundok nito, ang Mount Chimborazo. Ang bundok na ito ay bahagi ng Andes Mountains sa hilagang bahagi ng Ecuador na dinadaanan ng mismong equator. Kaya ang topografiya dito ay apektado ng paumbok na hugis ng mundo. Kaya naman itinuturing ang Mount Chimborazo na closest point ng Earth sa outer space, kung saan naroon ang buwan. Kahit na hindi ito ang pinakamataas na bundok sa mundo, kapag inakyat mo ang tuktok ng bundok na ito, para na ring nakaselfie mo ang buwan dahil sa laki at lapit nito sa iyo. At pangatlo, hindi lang buwan ang pinakamalapit sa equator dahil pinakamalapit din ang bansang ito sa araw. Ang Ecuador ay nasa equator, kaya't ang araw ay matatagpuan malapit sa itaas nito sa halos buong taon. Palagi itong makikita na halos nasa gitna ng kalangitan, dahilan upang hindi gaanong nagbabago ang haba ng araw at gabi sa buong taon sa bansang ito. Kaya naman uso dito ang sunblocks at malalaking sombrero at payong bilang pangontra sa matinding sikat ng araw at sunburn. Ang Ecuador ay hindi lang isang popular na destinasyon para sa mga mountaineers, kundi pati na rin sa mga naghahanap ng exciting adventures. Espesyal man dahil sa kakaibang lokasyon nito sa mundo, hindi maikakaila na hindi lamang dito sa Ecuador mararanasan ang paglakad ng patagilid na parang mga lasing na turista, kundi pati na rin ang literal na makapigil hiningang view sa gabi kapag kaharap na ang mahiwagang diamante ng langit, ang buwan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa bansang Ecuador? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!